Winasak nila ang buhay ko sa mismong araw ng aking kasal. Habang patuloy na dumudugo ang aking mga paa sa nagkalat na basag na salamin, masayang nagpapakasawa ang asawa ko sa yakap ng babaeng itinuring kong kapatid. Baliw ka, Teresa. Walang maniniwala sa'yo. Pandidiri niyang sumbat. Ngunit hindi niya alam, ang baliw na ito ang magpapabagsak sa kanyang imperyo. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Pinakasalan ko lang naman ang babaeng yan para mapaniwala ko si Papa na nagbago na ako. Isang probinsyanang walang kwenta, madaling paikutin, madaling itapon pagkatapos ng audit ng pamilya. Nagmula ang tinig na iyon mula sa siwang ng pinto ng kalapit na silid. Boses iyon ni Leandro, ang lalaking pinangakuan ni Teresa ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Sa loob ng tahimik na silid, nakaupo si Teresa. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang itim na tuxedo jacket ng kanyang asawa. Maingat niyang tinatahi ang isang natanggal na butones dahil ayaw niyang mapahiya ito sa harap ng kanilang mga bisita sa grand reception. Isang gawaing puno ng pagmamahal at pag-aaruga, sinusuklian ng mga salitang kasing talim ng patalim. Bumaon ang karayom sa kanyang daliri. Hindi niya ininda ang pagtulo ng dugo na pumantsa sa malinis na tela. Parang may pumulupot na alambre sa kanyang lalamunan, sinasakal ang bawat paghinga na nais kumawala sa kanyang nag-aapoy na dibdib. Namatay ang pakiramdam ng kanyang mga binti, ang mga kamay niya ay tila naging yelo sa lamig, at ang mga pamilyar na palamuti sa silid ay biglang naging mga aninong nakakakilabot sa kanyang paningin. Paano ko nagawang ipagkatiwala ang buong buhay ko sa isang halimaw? Bago pa man niya matunaw ang lason ng katotohanang iyon, isang makapal at maitim na usok ang mabilis na gumapang mula sa ilalim ng pinto. Sumunod ang mga nag-uunahang yabag ng paa at ang mga sigaw ng takot mula sa daan-daang bisita sa labas. Nasusunog ang hotel. Nakalimutan ni Teresa ang kirot sa kanyang puso. Tumakbo siya palabas, patungo sa imbakan kung saan nagmumula ang naglalagablab na apoy. Doon, sa gitna ng makapal na usok at nakakapasong init, nakita niya si Don Severino, ang kinatatakutan niyang biyenan na nakahandusay at halos hindi na makahinga. Walang pag-aalinlangan, sumuong si Teresa sa gitna ng kapahamakan. Binaliwala niya ang init na sumusunog sa kanyang balat at ang abong nagpaparumi sa kanyang purong puting damit pangkasal. Buong lakas niyang hinila ang matanda palabas ng nagliliyab na pasilyo kasabay ng pagdampot niya sa isang maliit na silver na USB na nalaglag mula sa bulsa ng matanda. Nang makarating sila sa ligtas na bahagi ng Grand Hall kung saan nagkukumpulan ang mga panauhin, sumalubong sa kanila si Leandro. Ngunit sa halip na yakapin ang asawang halos magbuwis ng buhay para sa kanyang ama, walang awang hinablot ng lalaki ang USB mula sa kamay ni Teresa. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Teresa. Napasubsob siya sa malamig at matigas na marmol na sahig. Baliw ka! You started the fire! Gusto mong sunugin ang hotel para magnakaw ng mga sikreto ng pamilya namin. Umalingaw-ngaw ang pambibintang ni Leandro. Ang boses nito ay puno ng gawa-gawang galit. Sinisiguro na maririnig ng buong lipunan at ng mga media ang bawat salita. Tumingala si Teresa, hanap ang kahit katiting na konsensya sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang nakita kundi isang malamig na titig na nag-aalab sa pagkamakasarili at pandidiri. Guards, palabasin niyo ang babaeng yan. She's a thief and a danger to my family. Utos iyon ni Doña Carmen, ang ina ni Leandro. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa nang may labis na pagkasuklam na para bang isa siyang insekto na sumira sa kanilang perpektong gabi. Ang taong iniligtas niya, si Don Severino, ay nanatiling tahimik habang inaalalayan ng mga doktor, ni hindi man lang nag-angat ng tingin upang ipagtanggol ang babaeng nagdugtong ng kanyang buhay. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Teresa. Ang labis na sakit ay hindi laging sumisigaw, madalas ito ay namamatay sa loob. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinubad niya ang kanyang sapatos na may mataas na takong na nagpapahirap sa kanya
at naglakad ng nakayapak. Sa bawat hakbang palabas ng marangyang pasilyo, nararamdaman niya ang pagbaon ng mga maliliit na piraso ng basag na salamin sa kanyang mga paa, ngunit mas manhid siya sa sakit na dulot nito. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad palayo sa madlang mapanghusga, nanginig ang kanyang kamay nang maramdaman ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang palad. Ang butones ng tuxedo ni Leandro na pilit niyang tinatahi kanina. Tiningnan niya ito ng ilang segundo, puno ng kapaitan, bago dahan-dahang binuksan ang kanyang mga daliri. Hinayaan niyang gumulong ang butones at lamunin ng mga abong nakakalat sa sahig. Itinulak siya ng mga gwardya palabas ng malalaking pinto ng hotel, diretso sa kalye kung saan bumubuhos ang napakalakas na ulan. Basang-basa ang kanyang nasirang damit pangkasal, nanlalamig ang kanyang nanginginig na katawan sa gitna ng gabi. Habang pilit niyang niyayakap ang sarili upang mapanatili ang natitirang init, isang itim at marangyang sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan at huminto. Bumaba ang madilim na bintana ng sasakyan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste, sumilay ang mukha ni Bianca, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan at kapatid. May malapad at nakakainsultong ngiti sa mga labi nito. Ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay ng panlilinlang habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Teresa. Sa bawat pagpatak ng ulan sa nagyayelong kalsada, ay siya ring paghampas ng katotohanang mag-isa na lamang siya sa laban na ito. Mabigat ang bawat hakbang ni Teresa habang nilalakad ang kahabaan ng kalsada pauwi sa maliit na inuupahang bahay ng kanyang ina sa Laguna. Ang kanyang basang-basang damit pangkasal ay tila naging mga kadenang humihila sa kanya pababa, nababalot ng putik at dumi mula sa kalsada. Sa pagtapak niya sa makipot na eskinita, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na nakadungaw sa kani-kanilang mga bintana. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga at inggit ay napalitan ng pandidiri at pangungutya. Nang mabuksan niya ang pinto ng kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang nanginginig na figura ng kanyang inang si Doña Consuelo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, umagaw ng pansin ang malakas na boses na nagmumula sa maliit na telebisyon sa sala. Si Lulu Montemayor, ang kilalang komentarista at malayong kamag-anak ng mga De Vera, ay walang pangingiming dinudurog ang pagkatao ni Teresa sa harap ng buong bansa. Tingnan ninyo ang babaeng ito, isang tipikal na babaeng linta mula sa probinsya na ginamit ang kasal para makaahon sa kahirapan. Ginamit niya ang awa ni Leandro para makapasok sa pamilya De Vera at nang hindi nakuha ang gusto, sinunog ang mismong hotel kung saan siya pinakain. Bumigat ang paghinga ni Teresa. Ngunit mas umapaw ang pagduwal sa kanyang sikmura nang magbago ang anggulo ng camera sa telebisyon at lumitaw ang mukha ni Bianca. Lumuluha ito, nakayuko, nagkukunwarang isang mabuting kaibigan na labis na nasasaktan. I am begging the public, please do not judge Teresa too harshly. May matindi siyang mental health issues na matagal na naming inililihim. She needs help, not hate. Mahal na mahal ko siya bilang kapatid, kaya sana patawarin niyo na lang ang nagawa niya ngayong gabi. Kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na mahusay na binalot sa awa. Ang buong katawan ni Teresa ay nanginig sa sukdulang kahihiyan at pagkalito. Gumuho ang kanyang mundo habang pinapanood kung paano siya ginawang baliw at kriminal ng mga taong minsang pinagkatiwalaan niya. Niyakap siya ni Doña Consuelo mula sa likuran. Mahigpit ang yakap ng kanyang ina, ngunit naramdaman ni Teresa na walang init ng pagtatanggol dito. Nanginginig ang matanda sa matinding takot, hindi sa galit ng isang inang ipinaglalaban ng anak. Hindi siya nagtatanong kung sino ang nanakit kay Teresa. Ang nangingibabaw sa mga mata nito ay ang matinding kaba. Naglakad si Teresa palayo sa telebisyon at lumapit sa maliit na altar kung saan nakapatong ang larawan ng kanyang yumaong ama. May tumalsik na putik sa salamin ng kuwadro nito. Dahan-dahan, pinunasan niya ang dumi gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi niya namalayan na ang isang maliit na hiwa sa kanyang daliri ay nagsimulang magdugo
Nag-iwan ng pulang mantsa sa mismong salamin, tila luha ng dugo sa mukha ng kanyang ama. Nilingon niya ang kanyang ina upang humingi sana ng malinis na tela, ngunit natigilan siya. Nakita niya itong nagmamadaling nagtago ng isang nakatuping asul na papel, isang tseke na may malaking halaga, sa loob ng bulsa ng lumang duster nito. Umiwas ng tingin si Consuelo, pilit itinatago ang nanginginig na mga kamay sa likuran. Bakit may ganoong klasing papel ang kanyang ina mula sa mga taong sumira sa kanya? Bago pa man niya maitanong ang nakikitang kabado ng ina, yumanig ang buong kabahayan mula sa sunod-sunod at marahas na paghampas sa kanilang pintuan. Bumukas ang pinto at walang pasabing pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit. Mga kilalang abogado ng pamilya de Vera. Walang anumang paggalang na itinapon ng isa sa kanila ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sala. Supena, kinasuhan ng pamilya de Vera ang anak mo ng extortion at arson, malamig na pahayag ng abogado. Binaling nito ang tingin sa nanginginig na si Consuelo. At ikaw, ginang, ay ipinapatawag upang tumestigo pabor sa pamilya de Vera bukas sa korte. Alam mo ang mangyayari kapag hindi ka sumunod sa usapan ninyo ni Don Severino. Nanlamig ang buong pagkatao ni Teresa. Bumagsak ang kanyang paningin sa ibabaw ng folder na nasa lamesa. Nakatatak doon ng malinaw, tila nanlilisik na mga mata sa dilim, ang gintong logo ng korporasyon ng mga De Vera. Nanatiling nakatayo ang dalawang abogado sa gitna ng masikip nilang sala, tila mga buwitreng nag-aabang ng bangkay. Tinitigan ng pangunahing abogado ang nanginginig na si Consuelo mula ulo hanggang paa. Huwag mong kalimutan kung paano nadugtungan ang buhay ng asawa mo noon, Doña Consuelo. Isang salita lang ni Don Severino, hindi lang ang utang sa ospital ang sisingilin namin sa inyo, kundi pati na rin ang huling natitirang dangal ng pamilya ninyo. Walang nagawa ang matanda, kundi ibaba ang tingin, pigil ang paghikbi, habang tuluyang umalis ang mga sugo ng impyerno mula sa kanilang tahanan. Ilang saglit matapos maglaho ang mga abogado, umilaw ang screen ng cellphone ni Teresa na nakapatong sa mesa. Pangalan ni Leandro ang nakarehistro. Nanginginig ang kanyang kamay na sinagot ang tawag, nagbabakasakali sa isang himala. Ngunit mula sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang boses nitong puno ng panlilinlang at manipulasyon. Umuwi ka na, Teresa. Ipapagamot kita sa mental hospital. Mahal pa rin kita. Kaya kong kalimutan ang panununog mo kung susuko ka na at magpapasailalim sa tamang gamutan. Bumaliktad ang sikmura ni Teresa sa sobrang pandidiri. Ang lalaking pumunit sa kanyang pagkatao ay nagpapanggap ngayong tagapagligtas. Ibinaba niya ang tawag ng hindi bumibitaw ng kahit isang salita, tumatangging pakainin ang malaking ego ng kanyang asawa. Ngunit ang pinakamasakit na kalbaryo ay hindi pa pala tapos. Makalipas ang ilang oras, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa nang makita niya ang mismong ina sa ibabaw ng entablado sa isang live broadcast na inorganisa ng mga De Vera. Nanigas ang buong katawan ni Teresa sa tapat ng telebisyon. Sa harap ng napakaraming camera at nagkikislapang mga ilaw, humagulgol si Consuelo habang binabasa ang inihandang pahayag. Oo, may sakit sa pag-iisip ang anak ko. Patawarin niyo siya sa nagawa niya kagabi, matagal na siyang hindi nakapag-iisip ng tama. Parang pinasabog ang dibdib ni Teresa. Nawala ang pandinig niya sa paligid, napalitan ng isang mahaba at nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Namigat ang kanyang mga balikat na tila dinaganan ng konkreto, at ang bawat paghinga niya ay naging kasing talim ng basag na salamin na humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang mismong taong inaasahan niyang magsisilbing kanlungan, ang sarili niyang ina, ang siya pang bumaon ng pinakamalalim na patalim sa kanyang likuran. Pagdating ni Consuelo sa bahay, sumalubong sa kanya ang malamig at blangkong mga mata ng anak. Umiiyak na lumapit ang matanda. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa lumang panyong bordado na pag-aari ng yumaong asawa. Teresa, anak, patawarin mo ako. Utang na loob natin sa kanila ang buhay ng papa mo. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Maawa ka na sa atin, tuldukan na natin ito. Humawak si Consuelo sa braso ng anak.
Patuloy na nagmamakaawa. Hindi sumigaw si Teresa. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil tuyot na ang kanyang kaluluwa. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang mga nanginginig na daliri ng kanyang ina mula sa kanyang braso. Ang mapait niyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang salitang panunumbat na maaari niyang bitawan. Tinalikuran niya ang ina, iniiwan itong humahagulgol at nakalugmok sa malamig na sahig. Naiwan sa ibabaw ng mesa ang panyong bordado ng kanyang ama na nabitawan ni Consuelo. Lumapit si Teresa upang ayusin ito, marahil upang humanap ng kahit anong hibla ng alaala ng lalaking minsan ay nagtanggol sa kanila. Ngunit nang daklutin niya ang lumang tela, may kung anong matigas na bagay ang bumaon sa kanyang palad. Kumunot ang kanyang noo. Kinapa niya ang makapal na gilid ng tupi ng panyo at naramdaman ang isang bagay na sadyang itinago at mahigpit na tinahi sa loob nito. Gamit ang natitirang lakas, pilit niyang pinunit ang tahi. Isang maliit na susi na gawa sa metal ang nahulog sa kanyang kamay. Isang malamig na pakiramdam ng bakal sa kanyang palad na tila naghihintay na mabuksan ang matagal ng nakabaong katotohanan. Ginamit ni Teresa ang maliit na susi upang buksan ang lumang kaha de yero na matagal nang nakabaon sa ilalim ng sahig sa silid ng kanyang ama. Napuno ng alikabok ang hangin nang buksan niya ang makapal na takip ng bakal. Sa loob nito ay isang lumang kwaderno na naglalaman ng mga sulat kamay. Nang buklatin niya ang mga naninilaw na pahina, tumambad ang mabibigat na katotohanang matagal nang ibinaon ng panahon. Nakasaad doon ang detalyadong tala ng kanyang ama kung paano ito ginawang pain ni Don Severino sa isang malaking nakawan ng lupa mula sa kooperatiba ng mga magsasaka. Hindi pa utang ang perang ibinigay ng mga De Vera pampagamot sa sakit sa puso ng kanyang ama. Ito ay bayad upang patahimikin siya hanggang sa huling hininga. Ang utang na loob na ginamit ng kanyang ina bilang dahilan upang ibenta ang dangal ni Teresa ay isa lamang mapanlinlang at karumaldumal na kasinungalingan. Tila nawalan ng hangin ang mga baga ni Teresa. Tumakbo siya palabas ng bahay, hinahabol ang kanyang hininga, sinusubukang takasan ang nakakasakal na katotohanan na halos gumuho na ang mga haligi ng kanyang pagkatao. Sumalubong sa kanya ang malamig at malakas na ulan sa madilim na eskinita. Naninikip ang kanyang dibdib at nanginginig ang buong katawan. Bawat patak ng ulan ay parang yelong tumutusok sa kanyang balat habang pilit niyang kinakaya ang bigat ng pagtataksil. Nakadungaw ang mga mapanghusgang mata ng mga kapitbahay mula sa kani-kanilang bintana, tahimik na pinagmamasdan ang pagbagsak at pagkabaliw ng tanyag na abogada na itinakwil ng asawa. Bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa maputik na kalsada, isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanyang basang-basang katawan. Pamilyar ang bulto ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Gabriel, ang kilalang doktor sa psikolohiya na palaging nagbibigay ng libreng serbisyo sa kanilang komunidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan at kapanatagan, isang napakalaking kaibahan sa magulong mundong ginagalawan ni Teresa. Walang anumang mapanghusgang tanong ang lumabas sa labi ng binata. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang makapal na Amerikana at maingat na ipinatong ito sa nanginginig na balikat ng dalaga. Tinatakpan siya mula sa malulupit at nanunuyang tingin ng mga tsismosa. Hindi mo na kailangang mag-isa, Teresa. Ang boses ni Gabriel ay hindi nag-uutos at hindi nagmamanipula. Ito ay isang mainit at tapat na sandigan sa gitna ng napakalakas na bagyo. Inalalayan niya si Teresa papasok sa kanyang nakaparadang sasakyan. Walang anumang malisyosong hawak, tanging dalisay na pag-iingat ang ibinigay ng binata sa babaeng pinagkaitan ng paggalang ng sarili nitong asawa. Pagkaupo nila sa loob, napansin ni Gabriel ang matinding panginginig ng mga namumutla at malalamig na kamay ni Teresa. Tahimik siyang inabot ang kontrol ng sasakyan at itinaas ang temperatura ng heater. Sa halip na hawakan ang kamay ng dalaga nang walang paalam, maingat niyang itinutok ang daloy ng mainit na hangin ng direkta sa mga palad ni Teresa upang ibalik ang init sa katawan nito.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng trahedya, nakaramdam si Teresa ng isang kakaibang kaligtasan at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin upang sumandal sa likurang upuan, natigilan siya. Nakita niya ang isang makapal na folder na nakapatong sa upuan at nakatatak doon ang kaparehong gintong logo ng korporasyon ng mga De Vera. Bakit may ganoong dokumento ang isang simpleng doktor na tulad ni Gabriel? Bago pa man siya makapagtanong, mabilis na pinaandar ni Gabriel ang sasakyan papalayo sa nayon. Pilit tinatakasan ang mga mapanuring mata ng lipunan. Subalit ilang kanto pa lamang ang kanilang nilalakbay patungo sa mas madilim na bahagi ng kalsada, isang nakakapasong liwanag mula sa likuran ang biglaang bumalot sa loob ng kanilang sasakyan. Pagtingin ni Teresa sa salamin sa harap, isang malaking itim na truck ang walang awang nakabuntot sa kanila, pabilis ng pabilis, tila handang durugin ang kanilang sinasakyan anumang oras. Ang nakakabulag na liwanag mula sa mga ilaw nito ay mabilis na lumalamon sa kanilang anino. Mabilis na kinabig ni Gabriel ang manibela at pinasok ang isang madilim at makipot na eskinita. Lumiko siya ng ilang beses sa mga nakakalitong pasikot-sikot ng lumang Maynila hanggang sa tuluyang maligaw ang malaking itim na truck na nakabuntot sa kanila. Nabalot ng mabigat na paghinga ang loob ng sasakyan, ngunit walang anumang bakas ng takot sa mga mata ng binata. Ligtas silang nakarating sa isang tagong klinika na pag-aari ni Gabriel. Maingat niyang inalalayan si Teresa, papasok at pinaupo sa isang malambot na upuan. Kumuha ang binata ng malinis na tubig, bulak at gamot, bago tahimik na lumuhod sa harapan ng dalaga. Dahan-dahan niyang nilinis ang malalalim na sugat at hiwa sa mga paa ni Teresa na dulot ng basag na salamin mula pa sa gabi ng trahedya sa hotel. Walang inilalabas na salita si Gabriel, tanging ang matiyaga at maingat na pag-aalaga na matagal nang ipinagkait kay Teresa ng sarili nitong asawa. Nang matapos gamutin ang kanyang mga paa, binaling ni Teresa ang kanyang paningin sa makapal na folder ng mga De Vera na dinala ni Gabriel mula sa sasakyan. Hindi na niya pinaligoy-ligoy pa ang tanong, nais niyang malaman kung sino talaga ang lalaking nagligtas sa kanya. Sinalubong ni Gabriel ang kanyang tingin ng may malalim na kalungkutan. Pinaliwanag niyang kapatid niya ang isa sa mga manggagawang namatay sa sunog sa pabrika ng Santa Aurelia Agrochemical. Matagal na niyang iniimbestigahan ang korporasyon at alam niyang sinadya ang sunog upang pagtakpan ang mga palpak na kagamitan ng pamilya De Vera. Pareho tayo ng kalaban, Teresa. Seryosong pahayag ni Gabriel, ang boses ay puno ng paninindigan. Ginamit nila ang pamilya mo at pinatay nila ang pamilya ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisang lalaban. Sa kabilang dako ng lungsod, walang kamalay-malay ang mga halimaw na nagsisimula ng gumalaw ang kanilang karma. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Vera, magkaharap na umiinom ng mamahaling alak sina Doña Carmen at Bianca, nagdiriwang sa tagumpay ng kanilang kasamaan. Mabuti naman at natapon na ang basurang iyon. Isang hamak na probinsyana, akala mo kung sinong reyna. Hindi siya kailanman nababagay sa pamilyang ito, mayabang at mapanglait na pahayag ng matanda habang nakangisi. Tumugon si Bianca ng isang matamis ngunit lason ng ngiti. Ang mga mata ay puno ng pagkagahaman. Wala na po kayong dapat ipag-alala, tita. Ako na po ang bahala kay Leandro. Sigurado akong babalik na sa ayos ang negosyo natin. Ngunit habang nagsasalita, lihim na sinulyapan ni Bianca ang screen ng kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Tinitiyak niya na matagumpay na nailipat ang isang napakalaking halaga ng pera mula sa pondo ng kumpanya patungo sa kanyang tagong bank account sa labas ng bansa nang hindi nalalaman ni Leandro. Isang lihim na pagtataksil na pilit niyang ibinabaon. Habang nagpapakasaya ang mga trador, nasa loob naman ng banyo ng klinika si Teresa. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng naging biktima ng awa, panlilinlang at bulag na pag-ibig. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa cabinet at walang pag-aalinlangang ginupit ang kanyang mahabang buhok na nagsisilbing alaala ng kanyang pagiging martir.
Kasabay ng pagbagsak ng mga hibla ng buhok sa sahig ay ang paglalaho ng mahinang Teresa. Pag-angat niya ng tingin, tanging lamig at puot na lamang ang mababakas sa kanyang mga mata. Ginamit niya ang isang nakatagong numero mula sa lumang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Leandro. Isang malinaw na larawan ng orihinal na dokumento na nagpapatunay ng sabuatan nito at ng ama nitong si Don Severino, kalakip ang maikling mensahe. Alam ko ang ginawa ninyo. Paglabas niya ng banyo, naghihintay si Gabriel na may hawak na isang baso ng maligamgam na gatas. Natigilan ang binata nang makita ang bagong anyo ni Teresa. May namumuong paghanga at paggalang sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang tapang ng dalaga. Iniabot niya ang gatas, maingat na iniiwasan ang anumang hindi kinakailangang pagdikit ng kanilang mga balat, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng walang katapat na init. Magpahinga ka na ngayong gabi, mahinang sabi ni Gabriel, tila nag-iingat na huwag mabasag ang katahimikan ng silid. Ipunin mo ang lakas mo, dahil bukas, tayo na ang magdadala ng totoong bagyo sa kanila. Sa parehong oras, sa loob ng malawak na opisina ng mga De Vera, nanlaki ang mga mata ni Leandro nang mabasa ang mensahe sa kanyang cellphone. Ang larawan ng ebidensya ay tila isang bombang sumira sa kanyang katinoan. Nanlamig ang kanyang buong katawan bago ito napalitan ng matinding galit at kaba. Hinampas niya ang lahat ng nakapatong na papeles sa kanyang lamesa at buong lakas na itinulak ang isang mamahaling florera pabagsak sa sahig. Bianca! Sigaw niyang puno ng puot at pagkalito habang umalingaungaw ang pagkabasag. Kumalat sa sahig ang mga nagkadurog-durog na piraso ng basag na salamin. Nagsimulang maglatag ng plano sina Teresa at Gabriel sa loob ng tahimik na klinika. Nakakalat sa ibabaw ng lamesa ang mga larawan at pinansyal na dokumento ng pamilya De Vera. Pareho nilang pinag-aralan ang mga kahinaan ng kanilang mga kaaway. Alam ni Teresa na ang pinakamalaking bitak sa pamilyang iyon ay ang nag-uumpugang kayabangan ni Doña Carmen at ang nakatagong pagkagahaman ni Bianca. Bumuo ng isang hakbang si Teresa na yayanig sa mismong pundasyon ng mansyon. Nagpadala siya ng isang magarang kahon na naglalaman ng isang pares ng peking perlas na hikaw papunta sa mismong address ng mga De Vera. Ito ang eksaktong kopya ng mamahaling alahas ng pamilya na matagal nang ninakaw ni Bianca at pinalitan ng peke upang hindi mahalata ng matanda. Kalakip nito ay isang kopya ng resibo mula sa isang kilalang sanglaan na nagpapatunay na ipinagbili ni Bianca ang orihinal. Kinahapunan, umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw ng galit sa loob ng malawak na sala ng mga De Vera. Hawak ni Doña Carmen ang kahon at ang resibo. Nanginginig ang buong katawan ng matanda sa matinding puot. Kabit na nga, hampas lupa pa. Isa kang patay gutom na linta sa loob ng pamamahay ko. Magnanakaw. Nanggigigil na sumbat ni Doña Carmen habang walang awang ibinato ang kahon sa mismong pagmumukha ni Bianca. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa gulat nang tumama ang kahon sa kanyang balikat. Ngunit mabilis niyang pinalitan ang kanyang reaksyon ng paghagulgol at pagmamakaawa. Lumuhod siya sa harapan ng matanda. Pilit na ginagamit ang kanyang peking luha at pagiging inosente. Tita, hindi po totoo yan. Paninira lang po yan ni Teresa. Siya ang nagnakaw niyan bago siya umalis upang sirain tayo. Ngunit hindi nadala ang matanda sa pag-iyak ng babae. Dumapo ang isang napakalutong na palad sa pisngi ni Bianca, nag-iwan ng mapulang marka sa makinis nitong mukha. Napasubsob ang dalaga sa sahig dahil sa lakas ng pagkakasampal. Dumating si Leandro mula sa itaas ng hagdan, halatang gulong-gulo sa kaguluhang nagaganap. Sinubukan niyang awatin ang kanyang ina, ngunit sa halip na magpakita ng paninindigan bilang isang lalaki, bumakas ang matinding kaba at pagiging duwag sa kanyang mukha. Mom, stop it! Baka nagkakamali lang kayo! Mahinang pagtatanggol ni Leandro. Hindi makatingin ng diretso sa mata ng kanyang ina habang pilit na itinatayo ang umiiyak na si Bianca. Nakita sa kanyang mga nanginginig na kamay ang kawalan ng lakas ng loob upang harapin ang mismong gulo na kanyang sinimulan. Mula sa isang maliit na monitor sa klinika ni Gabriel,
Tahimik na pinagmamasdan ni na Teresa ang buong kaganapan. Nakangisi si Teresa, ramdam ang malamig na kasiyahan habang pinapanood na magkagatan ang mga mismong taong sumira sa kanya. Ginamit niya ang isang nakatagong camera na matagal na niyang inilagay sa loob ng mansyon bago pa man mangyari ang kasal, isang patunay ng kanyang matalas na paghahanda. Napansin ni Gabriel ang labis na pagtutok ni Teresa sa screen na animoy nakakalimutan na nitong huminga. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumampi sa balikat ng dalaga, nagbibigay ng isang tahimik ngunit matatag na suporta. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang hinawi ang isang takas na hibla ng buhok na tumatabing sa mga mata ni Teresa at inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Appetizer pa lang yan. Mas marami pa silang lalasong susubuan mula sa atin. Malambing ngunit may diin na bulong ni Gabriel. Ang kanyang mainit na hininga malapit sa tainga ni Teresa ay nagdulot ng isang mabilis na pagtibok sa puso ng dalaga. Hindi man lang gumalaw palayo si Teresa. Sa halip, hinayaan niya ang sariling maramdaman ang isang ligtas na pag-aalaga na kailanman ay hindi niya nakuha kay Leandro. Sa kabilang dako ng monitor, isang babaeng nakasuot ng itim na damit at nakatakip ang mukha ang nakitang nagmamasid sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga De Vera. Tila may hinahanap ito. Ngunit bago pa man nila matukoy kung sino ang kahina-hinalang bulto, biglang namatay ang imahe sa screen. Tila sinundan sila ng anino ng babaeng iyon dahil makalipas lamang ang ilang sandali, isang sunod-sunod at nagmamadaling katok ang pumunit sa katahimikan ng klinika. Nagkatinginan sina Teresa at Gabriel, parehong nakaramdam ng pag-aalerto. Binuksan ni Gabriel ang pinto at bumungad sa kanila ang babaeng nakaitim na nakita nila sa kamera kanina. Inalis nito ang takip sa kanyang ulo, inilalantad ang isang mukhang matagal ng alam ni Teresa, si Catalina. Ang babaeng minsang lumapit sa kanya at nagpakilala bilang asawa ng isa sa mga manggagawang namatay sa sunog, ngunit ngayon ay may bitbit na kakaibang tapang, tila nagbabala ang malakas na ihip ng hangin sa labas na sumasabay sa mga nagmamadaling katok na nag-aabang sa kanilang pintuan. Binuksan ni Gabriel ang pinto at walang pag-alinlangang pumasok si Catalina. Mabilis niyang inilapag ang isang makapal at itim na kwaderno sa ibabaw ng mesa. Nawala ang hitsura niya bilang isang kaawa-awang byuda, napalitan ito ng matalim at mapagkalkulang mga mata. Hindi ako asawa ng isa sa mga manggagawang namatay sa sunog, Teresa, malamig na pag-amin ni Catalina. Ako ay anak sa labas ni Don Severino, anak ng isang abang accountant na ginamit niya upang pagtakpan ang mga nakaw na yaman bago itinapon na parang basura upang mamatay sa hirap. Binuklat ni Catalina ang kwaderno. Naglalaman ito ng lahat ng lihim na transaksyon at maruming hokus-pokus ng pamilya de Vera. Ngunit ang alok niya ay may kasamang malupit na kondisyon. Gagamitin natin itong libro para bawiin ang yaman na dapat ay sa akin. Iipit natin sila hanggang sa ibibigay nila ang gusto natin. Huwag mo na isipin ang mga manggagawang namatay. Pabayaan mo na sila. Wala silang maiaambag na pera sa laban na ito. Puno ng kasakiman na alok ni Catalina. Para bang may kumukulong tubig na ibinuhos sa kalamnan ni Teresa. Naramdaman niya ang matinding pandidiri na makitang ang mismong biktima ay naging kasing dumi ng kanilang mga kalaban. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay dahil sa umuusbong na galit at pagkadismaya sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang isang mainit at malaking kamay na bumalot sa kanyang mga nanginginig na daliri. Hinawakan ng mahigpit ni Gabriel ang kanyang kamay, tahimik na inililipat ang kanyang sariling lakas upang pakalmahin ang nagpupuyos na damdamin ng dalaga. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagsilbing angkla ni Teresa upang hindi siya malunod sa galit at matukso sa madilim na daan na inaalok sa kanya. Pinatigas ni Teresa ang kanyang mukha at tinitigan ng diretso si Catalina. Hindi ako magiging halimaw na tulad nila para lang manalo. Ang laban ko ay para sa hustisya ng lahat, hindi para mang-apak ng mga inosente. Kung ganyan ang plano mo, makakaalis ka na. Ngumisi si Catalina, isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado ka pang inosente, Teresa.
Titingnan ko kung hanggang saan ang mararating ng malinis mong konsensya kapag sinunog na nila ang buong buhay mo. Bago tuluyang lumabas ng pinto, saglit na lumapit si Catalina sa mismong lamesa kung saan nakabukas ang laptop ni Gabriel. Sumadya siyang tumayo roon habang inaayos ang kanyang itim na damit at sa isang iglap, palihim siyang may isinaksak na isang maliit na device sa gilid nito bago mabilis na naglakad palabas sa madilim na kalsada. Nang tuluyang sumara ang pinto, marahang pinisil muli ni Gabriel ang kamay ni Teresa bago niya ito binitawan, nag-iiwan ng nakakapanatag na init sa balat ng dalaga. Tama ang desisyon mo. Kukunin natin ang hustisya sa tamang paraan at sa liwanag ng batas. Habang nag-uusap sila, lumabas ang isang breaking news sa telebisyon sa sulok ng silid. Isang malabong litrato ang ipinapakita. Si Gabriel na isinusuot ang kanyang Amerikana kay Teresa sa gitna ng ulan. Kasunod nito ay ang pahayag ng isang bayarang reporter tungkol sa chismis na sadyang ipinapakalat ni Leandro. Pilit nitong kinukumbinsi ang publiko na kaya daw sinunog ni Teresa ang hotel ay dahil mayroon itong lihim na kalaguyo na naghihintay sa kanya sa labas. Isang maruming taktika ng pamilya de Vera upang ilihis ang atensyon ng taumbayan at palikawin ang biktima bilang isang masamang asawa. Bago pa man makapagsalita si Teresa tungkol sa maruming paninirang puri ng asawa, biglang nag-iba ang kulay ng monitor sa laptop ni Gabriel. Kumurap ang mga letra at nagkulay dugo ang buong screen. Isang nakakabinging babala mula sa alarma ng gusali ang biglaang umalingaw-ngaw. Hudyat iyon na may mga taong puwersahang sumisira sa mga pintuan sa ibaba ng klinika, dahan-dahang gumagapang paakyat upang tapusin sila. Umalingaw-ngaw ang matinis na babala mula sa sistema ng seguridad na sumisira sa tahimik na gabi. Isang marahas na pagwasak sa pangunahing pinto ang yumanig sa buong palapag ng klinika. Mga yabag ng mabibigat na sapatos ang mabilis na gumapang paakyat sa hagdanan, nagbabadya ng tiyak na panganib. Walang pag-aalinlangan, mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa at mabilis siyang hinila patungo sa lihim na pinto sa likuran ng gusali. Tumakbo sila pababa sa madilim at makipot na hagdanang bakal habang ang hangin ay unti-unting napupuno ng nakakasulasok na amoy ng gasolina, hudyat na sinimulan ng buhusan ng mga armadong tauhan ni Leandro ang buong kwarto upang tupukin ang katotohanan. Pumasok sila sa mga pasikot-sikot at masisikip na eskinita ng Maynila. Walang tigil ang kanilang pagtakbo. Iniiwasan ang mga basag na bote at matutulis na bato sa daan. Nang lumingon si Teresa, natanaw niya ang malakas na pagliyab ng apoy mula sa bintana ng klinika ni Gabriel. Unti-unting lumalamon sa lahat ng dokumento at ebidensyang pinaghirapan nilang ipunin. Sinunog nila ang lahat upang maprotektahan ang mga kasinungalingan ng pamilya de Vera. Nang may marinig silang papalapit na mga boses ng mga armadong lalaki na naghahanap sa kanila, mabilis na iginilid ni Gabriel si Teresa patungo sa isang napakakipot na espasyo sa ilalim ng isang kalawanging yero. Ikinulong niya ang dalaga sa pagitan ng malamig na pader at ng kanyang malapad na dibdib. Niyakap niya ng mahigpit si Teresa. Ibinabalot ang kanyang mga braso sa panginginig ng dalaga upang ganap itong itago mula sa panganib. Sa sobrang lapit nila, naramdaman ni Teresa ang mabilis ngunit kalmadong pagtibok ng puso ni Gabriel at ang mainit nitong hininga na marahang dumadampi sa tuktok ng kanyang buhok. Walang anumang mali siya sa pagkakayakap na iyon, tanging isang purong pader ng pag-iingat na nagpalusaw sa matinding takot sa dibdib ng dalaga. Tiningala ni Teresa ang pawisang mukha ng binata sa gitna ng anino. Isang mabigat na bato ng pagkonsensya ang dumagan sa kanyang puso dahil alam niyang nadamay ang kabuhayan nito dahil sa laban niya. Binaliwala niya sana ang sariling kapakanan, ngunit ang idamay ang isang taong nagmalasakit sa kanya ay labis na nagpabigat sa kanyang kalooban. Subalit sa gitna ng kadiliman, marahang hinagod ni Gabriel ang likuran ni Teresa upang payapain ang bagyo sa isip nito. Basta't ligtas ka, walang halaga ang mga papel na iyon. Mahinang bulong ng binata na nagdala ng labis na kilig
at kapanatagan sa pusong matagal ng ginutom sa tunay na pagpapahalaga. Habang nakasandal at naghahanap ng lakas sa dibdib ni Gabriel, isang nakakakilabot na tanong ang mabilis na gumuhit sa isipan ni Teresa. Paano nalaman ng mga tauhan ni Leandro ang lihim na lokasyong ito ng napakabilis? Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Catalina na palihim na may isinaksak sa gilid ng laptop ni Gabriel bago ito umalis. Ginamit ba sila ng babaeng iyon bilang pain upang itago ang sarili nitong mga bakas? Kinaumagahan, matagumpay silang nakarating sa isa pang lihim at mas ligtas na pasilidad na pag-aari ng mga kaibigan ni Gabriel. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, sumalubong sa kanila ang isang balitang muling yumanig sa kanilang mundo. Ipinakita sa telebisyon ang front page ng pinakamalaking pahayagan sa bansa. Nakaprint ng napakalaki ang isang litrato nila ni Gabriel na magkayakap at nagsisilungang dalawa sa gitna ng ulan kagabi. Nakabandera ang nakakalasong headline na ginastusan ng mga De Vera. Baliw na abogada, lihim na nakipagtanan sa kalaguyo matapos sunugin ang ari-arian ng asawa. Isang matalim na liwanag mula sa flash ng camera ang naglaro sa isipan ni Teresa. Tanda na may mga matang matagal na palang nakamasid sa kanila sa dilim. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyan silang ibaon. Upang tuluyang tabunan ang mga naglalabasang issue at ipalabas na walang epekto sa kanila ang mga eskandalo, nagpatawag ng isang malaking press conference ang pamilya De Vera. Sa harap ng mga nagkikislapang camera ng iba't ibang istasyon, nakangiting inihayag ni na Don Severino at Doña Carmen ang gaganaping engranding pagdiriwang para sa kanilang ika-40 anibersaryo ng kasal na gaganapin sa pinakamagarang hotel sa Maynila. Nakatayo sa kanilang likuran sina Leandro at Bianca, mahigpit na magkahawak ang mga kamay, nagpapanggap bilang perpektong magkatuwang na handang saluhin ang pamumuno sa negosyo. Ginamit nila ang kanilang pera at karangyaan upang patunayan sa lipunan na hindi sila kayang buwagin ng kahit anong paratang mula sa isang pinalayas at baliw na abogada. Kinaumagahan sa loob ng ligtas na pasilidad, isang magarang itim na kahon na may tatak ng pamilya De Vera ang natanggap ni Teresa mula sa isang mensahero. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang gintong imbitasyon para sa anibersaryo at isang maliit na card na may pamilyar na sulat kamay ni Bianca. May nakasulat doong isang mapang-insultong mensahe. Para makita mo ang lugar mo, basurahan. Sa halip na magalit, sumigaw o umiyak, isang malamig at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Hindi na siya ang mahinang babaeng madaling masaktan ng mga mapanghamak na salita. Siya na ngayon ang bagyong handang manalasa. Lumapit si Gabriel, dala ang kanyang bagong laptop at ibinaba ito sa harapan ng dalaga. Habang nasunog man ang mga pisikal na ebidensya sa klinika kagabi, hindi alam ng mga halimaw na matagumpay na nai-back up ni na Gabriel at Teresa ang lahat ng digital na kopya sa isang secure cloud server. Malinaw na nakadokumento sa screen ang mga pekeng pirma ni Leandro sa mga palpak na safety reports ng pabrika at ang mga lihim na paglilipat ng pondo ni Bianca sa kanyang personal na offshore account na tiyak na ikakagalit ng mga matatandang De Vera. Ginamit ni Teresa ang mga sumunod na oras upang tahimik na tawagan ang mga pamilya ng mga manggagawang nasawi sa sunog sa pabrika ng Santa Aurelia. Ipinaliwanag niya ng maayos ang lahat. Isang hukbo ng mga inaping biktima ang lihim na nagkaisa, naghihintay na lamang ng senyales upang bawiin ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanila ng mga makapangyarihan. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda, pumasok si Gabriel sa silid bitbit ang isang malaking kahon na nababalot ng itim na sutla. Ipinatong niya ito sa kama at nang buksan ni Teresa, tumambad ang isang napakagandang damit panggabi na kasing pula ng nag-aalab na apoy. Nang isukat ito ni Teresa at humarap sa malaking salamin, natigilan si Gabriel. Nasanay siyang nakikita ang dalaga na laging umiiyak, balot ng takot at sugatan. Ngunit ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ang isang matapang at palaban na reyna. Bahagyang namula ang pisngi ng binata, tila hindi malaman kung saan itutuon ang paningin dahil sa labis na paghanga.
bago nahihiyang bumulong ng isang tapat at walang kupas na papuri. Hindi na nila kakailanganing gumamit ng ilaw bukas dahil ikaw pa lang sapat na para bulagin silang lahat. Isang matamis at maikling ngiti ang isinukli ni Teresa. Nagpapasalamat sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala sa sarili. Matapos ang tagpong iyon, pasikretong binasa ni Gabriel ang isang bagong mensahe mula sa kanyang telepono na nag-uulat na matagumpay na nilang napasok ang kumpaniyang mag-ooperate ng sound and light system sa Grand Hall ng hotel para sa pagdiriwang bukas. Sino kaya ang matapang na taong nasa likod ng operasyong ito na handang magbuwis ng buhay para ipasok sila sa teritoryo ng kalaban? Bago pa man makapagpahinga si Teresa upang ipunin ang huling lakas para sa malaking digmaan sa susunod na gabi, biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Pangalan ng kanyang inang si Doña Consuelo ang nakarehistro sa screen. Nang sagutin niya ito, hindi ang nakasanayang malamig na tinig o pagsusumbat tungkol sa utang na loob ang kanyang narinig. Isang panginginig at matinding paghagulgol ng isang takot na ina ang bumalot sa kabilang linya. "Teresa, anak ko, huwag kang pupunta bukas. Nagmamakaawa ako, papatayin nila tayo." Ang nanginginig at umiiyak na boses ng isang matandang ina ay nagpatuloy na umaalingaw-ngaw mula sa telepono, tila isang malamig na kamay na kumikirot sa puso ni Teresa. Sa loob ng napakaluwang na Grand Hall ng paboritong hotel ng mga De Vera, tila nag-aagawan sa kislap ang mga naglalakihang aranya mula sa kisame at ang mga mamahaling diamante na suot ng mga piling panauhin. Ang buong paligid ay nababalot ng ginto at puting bulaklak, isang pilit na pagpapakita ng kalinisan at kapangyarihan ng pamilya. Nakatayo sa gitna si Doña Carmen, taas noong ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigang matapobre kung paano nila nalampasan ang mga mapanirang issue. Sa hindi kalayuan, nakapulupot ang braso ni Bianca sa baywang ni Leandro. Suot ang isang puting bestida na tila nagnanasang angkinin ang posisyon ng isang tunay na asawa. Sa kabilang banda, sa labas ng malalaki at mabibigat na pintuan ng Grand Hall, nakatayo si Teresa. Malalim ang kanyang paghinga, pilit pinapakalma ang naglalaban ng kaba at tapang sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang marahan ngunit matatag na pagdampi ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang palad. Inangat ng binata ang kamay ni Teresa at ibinigay ang isang magaan at punong-puno ng paggalang na halik sa likod ng kanyang palad. "Oras na para maninggil, reyna ko," pabulong na pahayag ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa paghanga at pag-iingat, nagbibigay ng isang nakakapasong kilig na nagpalakas sa buong pagkatao ng dalaga. Dahan-dahang bumukas ang mabibigat na pintuang kahoy. Tumigil ang musika ng orkestra nang mapansin ng konduktor ang komosyon sa may pasukan. Unti-unting nahati ang karagatan ng mga panauhin. Naglakad papasok si Teresa, suot ang kanyang nag-aalab na pulang damit na sumasalamin sa apoy na minsan nilang ginamit laban sa kanya. Ang kanyang maikling buhok at malamig na tingin ay nagpapahayag ng isang babaeng hindi na kailanman yuyuko. Nakasunod sa kanyang tabi si Gabriel, nakasuot ng malinis na itim na tuxedo, handang maging kalasag ng dalaga sa anumang atake. Bumagsak ang panga ng lahat ng nakakita sa kanya. Nabitawan ni Leandro ang hawak niyang kopita ng champagne, hinayaan itong mabasag sa sahig at magkalat ng alak sa mamahaling carpet. Hindi niya maalis ang kanyang paningin kay Teresa. Ang babaeng itinapon at kinutya niya noon ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na may hawak na kapangyarihang hindi niya matapatan. Namutla si Doña Carmen, halos hindi makahinga sa matinding inis at kaba. Hindi nakapagpigil si Bianca. Binitawan niya si Leandro at mayabang na humakbang palapit kay Teresa. Pilit itinatago ang kaba sa pamamagitan ng kanyang nakalalasong dila. Ang kapal din ng mukha mong pumunta rito matapos mong masira ang pangalan ng pamilyang ito. "You are not welcome here, Teresa. Umalis na kayo ng kalaguyo mo bago ko pa ipatawag ang mga guards." Hindi umatras si Teresa.
Isang malamig at mapang-insultong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng kanyang kaaway. Hindi ako pumunta rito para makipagplastikan, Bianca. Pumunta ako para maningil. At bago mo ako palayasin, siguraduhin mo munang hindi peke ang mga perlas na nakasabit sa leeg mo dahil baka mamaya, pati iyan ay kailangan kong bawiin para sa tunay na may-ari. Mahinahon ngunit mariing ganting salita ni Teresa. Namula sa matinding kahihiyan si Bianca at napahawak sa kanyang kwintas, hindi makahanap ng isasagot habang nagsisimulang magbulungan ang mga matapobreng bisita sa kanilang paligid. Bago pa man makasabat si Leandro, nilagpasan na sila ni Teresa at Gabriel, thongthalang naglakad patungo sa isang bakanting upuan sa VIP area, kalmadong naghihintay sa takdang oras ng paghihiwa ng cake. Habang tahimik na nagmamasid sina Teresa mula sa kanilang upuan, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng serbidor ang lumapit sa lamesa ni na Leandro. Nakababa ang sombrero nito, kaya hindi maaninag ang mukha. Naglapag ito ng mga sariwang inumin, ngunit sa halip na umalis kaagad, nag-iwan ito ng isang maliit at itim na sobre sa ilalim ng plato ni Leandro bago mabilis na naglaho sa dagat ng mga tao. Nagsimulang maglakad si Don Severino paakyat sa entablado upang magbigay ng kanyang mensahe ng pasasalamat. Inayos niya ang kanyang kurbata at humarap sa mikropono na may dalang kayabangan. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang unang salita, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong Grand Hall. Nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Namatay ang lahat ng musika. Isang matalim at nakakabinging alingawngaw mula sa mikropono ang pumunit sa nakapangingilabot na katahimikan ng silid. Sumabog ang nakakabulag na liwanag mula sa napakalaking LED screen sa likuran ng entablado. Imbes na isang madamdaming video para sa anibersaryo, bumungad ang isang itim at puting kuha mula sa security camera ng hotel noong mismong gabi ng kasal. Malinaw na ipinakita sa malaking screen kung paano walang awang inagaw ni Leandro ang silver na USB mula sa kamay ni Teresa. Kitang-kita ng buong mataas na lipunan kung paano lumipad ang kamay ng lalaki at dumapo ng malakas sa mukha ng kanyang asawa na naging dahilan ng pagbagsak ni Teresa sa malamig na sahig. Umusbong ang sunod-sunod na singhap at matinding bulungan mula sa daan-daang bisita. Ang mga matang kanina ay nakatingin kay Teresa nang may pangungutya ay mabilis na napalitan ng pandidiri at panlilisik papunta sa pamilya de Vera. "Patayin niyo iyan! Turn it off right now!" Namumula sa galit at matinding kaba na sigaw ni Leandro habang pilit na inuutusan ang mga naguguluhang guwardiya na sirain ang makina. Ngunit hindi namatay ang screen, nagbago ang imahe. Lumitaw ang mga malilinaw na kopya ng bank transfers at mga peking safety reports ng pabrika ng Santa Aurelia na nilagdaan mismo ni na Leandro at Don Severino. Nakalatag sa harap ng lahat ang mga dokumentong nagpapatunay na ipinagpalit nila ang buhay ng tatlong inosenteng manggagawa para sa mas malaking tubo at pinalabas na ang sariling asawa ang sumunog sa ebidensya upang iligtas ang kanilang mga balat. Bago pa man makapagpaliwanag si Don Severino na ngayon ay namumutla at mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at matinis na boses ng babae mula sa mga speaker ng buong bulwagan. Boses iyon ni Bianca mula sa isang lihim na voice record. "Ang matandang hukluban na yan, malapit na siyang mamatay, Leandro. Kunin na natin ang lahat ng pondo bago pa niya ipamana sa iba. Nakakasuka na ang pagiging matapobre ng nanay mo." Sinundan ito ng isang malakas na halakhak mula kay Leandro sa kabilang linya, malinaw na sumasang-ayon sa panlalait sa sarili nitong ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Doña Carmen. Ang kanyang pinakaiingatang kayabangan ay unti-unting nadurog at napalitan ng nag-aapoy na poot. Nilingon niya ang nanginginig na si Bianca sa kanyang tabi. Hindi na nakapagpigil ang matanda. Buong lakas niyang hinampas ang mukha ni Bianca, sabay sa bunot sa maayos na buhok ng dalaga. "Ahas! Walang utang na loob! Pinakain kita sa pamamahay ko, ito ang igaganti mo!" Nanggigigil na bulyaw ni Doña Carmen.
Lumaban si Bianca. Pilit na kumakawala habang patuloy silang nagkakasakitan, nagsisigawan at nag-aagawan ng dangal sa harap ng mga kaibigan nilang ngayon ay nandidiring nakamasid sa kanila. Habang nagkakagulo at walang awang nagkakagatan ang mga halimaw, tahimik na inabot ni Gabriel ang isang wireless na mikropono kay Teresa. Umakyat si Teresa sa isang maliit na hakbang malapit sa kanilang upuan. Malamig, kalmado, at punong-puno ng awtoridad ang kanyang boses nang magsalita siya sa itaas ng kaguluhan. Ganyan kayo kasuklam-suklam. Pinatay ninyo ang tatlong inosenteng manggagawa para sa pera at ngayon handa ninyong patayin ang isa't isa para sa kasakiman. Sabay sa pagtapos ng kanyang pangungusap, tumagos mula sa makakapal na salamin ng hotel ang matalim na liwanag na kulay pula at asul. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sirena ng mga sasakyan ng pulisya na mabilis na pumalibot sa buong gusali sa gitna ng napakalaking iskandalo at tuluyang pagbagsak ng imperyo ng kanyang mga kaaway, nanatiling nakatayo ng tuwid si Teresa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang mahaba at malalim na paghinga. Ang mabigat na bundok na nakadagan sa kanyang dibdib sa loob ng maraming buwan ay unti-unti nang natutunaw. Kalayaan. Ito ang lasa ng kalayaan na ipinaglaban niya. Ngunit sa kabilang panig ng silid, tuluyan nang nawala sa sarili si Leandro. Nang makita niyang papasok na ang mga armadong pulis sa malalaking pinto ng Grand Hall, napagtanto niyang wala na siyang lusot, wala na ang kanyang pera, at wala na ang kanyang kapangyarihan. Nanginginig ang kanyang kamay nang palihim siyang dumukot ng isang malamig at mabigat na metal mula sa loob ng kanyang Amerikana. Sa isang iglap, itinulak niya ang mga gwardya, itinaas ang kanyang kamay at itinutok ang isang baril ng direkta kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding poot at desperasyon ng isang taong lunod na. Kung babagsak ako, isasama kita. Pulyaw ni Leandro na nangibabaw sa ingay ng lahat. Isang malamig at itim na butas ng baril ang nakatitig ng diretso sa puso ni Teresa. Isang nakakabinging putok ng baril mula sa mga alagad ng batas ang bumasag sa tensyon ng hangin bilang isang matinding babala. Bago pa man makalabit ni Leandro ang gatilyo, buong giting na iniharang ni Gabriel ang kanyang malapad na katawan sa harapan ni Teresa upang maging kalasag nito. Gamit ang mabilis at kalkuladong galaw, malakas niyang tinabig ang nanginginig na braso ng baliw na lalaki na naging dahilan upang tumalsik ang malamig na metal palayo sa kanila. Walang inaksayang oras ang mga armadong pulis. Mabilis nilang dinaluhong si Leandro, pilit na pinilipit ang mga braso nito sa likuran at mariing idinikdik ang mukha nito sa malamig at matigas na marmol na sahig. Eksaktong posisyon kung saan niya pinabagsak at walang awang ipinahiya si Teresa noong gabi ng kanilang kasal. Naroon si Leandro ngayon, nakadapa, nagpupumiglas, at tuluyang inalisan ng dangal. Isang malupit ngunit perpektong ikot ng tadhana. Sa kabilang dako ng entablado, hindi nakayanan ng katawan ni Don Severino ang labis na kahihiyan. Namutla ang matanda at napasalampak sa sahig habang mahigpit na nakakuyom ang kamay sa kanyang dibdib, inaatake sa puso. Inilahad niya ang kanyang nanginginig na kamay, nagmamakaawa ng tulong mula sa mga piling panauhin at mga kasosyo sa negosyo. Ngunit tila naging mga estranghero ang lahat. Isa-isang umatras ang mga matapobreng kaibigan, nandidiri at takot na madamay sa pagbagsak ng imperyo ng isang kriminal. Walang sumalo sa kanya kundi ang malamig na katotohanan na pera lamang ang nag-uugnay sa kanya sa mga taong iyon. Sinubukan namang tumakas ni Bianca. Palihim siyang gumapang patungo sa pintuan sa likuran ng hotel. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang isang malaking hukbo ng mga galit na pamilya ng mga manggagawang namatay sa sunog. Walang inilabas na awa ang mga tao. Umulan ng putik mula sa kalsada at mga bulok na kamatis na walang habas na ibinato sa kanya. Dumikit ang mabahong dumi sa kanyang perpektong puting damit at sa kanyang mukha. Ang kanyang matinis na pagsigaw at pagmamakaawa ay tuluyang nilamon ng mga sumbat at galit ng mga naulilang biktima.
Bumalik ang atensyon ni Teresa sa lalaking nakadapa sa kanyang harapan. Humakbang siya palapit kay Leandro habang pilit itong iginagapos ng mga pulis. Tinitigan niya ang mga mata ng asawa. Wala ng luha, wala ng poot, tanging isang purong pandidiri at awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Hanggang dito ka lang, Leandro. Malamig at tumatagos na pahayag ni Teresa. Isang duwag. Wala nang naisagot ang lalaki kundi ang humagulgol sa kawalan ng pag-asa habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng Grand Hall. Kasunod ang kanyang ina na si Doña Carmen na patuloy na sumisigaw ng mga pagbabanta na wala nang nakikinig. Tuluyan nang iginapos ang mga halimaw at sa pag-alis nila ay ang tuluyang pagguho ng rehas na matagal na pumipigil sa kalayaan ni Teresa. Nakahinga siya ng maluwag, tila tinanggalan ng nakakasakal na kadena. Humarap si Gabriel kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa labis na pag-aalala at pag-iingat. Ang kanyang maiinit na palad ay marahang dumampi sa magkabilang pisngi ng dalaga, marahang iniaangat ang mukha nito upang salubungin ang kanyang paningin. Tinitigan niya ang bawat sulok ng mukha ni Teresa, sinisigurong walang kahit anong galos ang dumapo sa babaeng pinakamahalaga sa kanya. Ang simpleng haplos na iyon ay nagpatahimik sa magulong mundo sa paligid nila, nag-iiwan ng isang matamis na kilig na tumagos hanggang sa kaluluwa ng dalaga. Ngunit bago pa man nila tuluyang mayakap ang kapayapaan, nakuha ng isang eksena malapit sa malaking pinto ang atensyon ni Teresa. Nakaluhod sa malamig na sahig ang kanyang inang si Doña Consuelo. Mag-isa, nanginginig at nakayuko. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ng matanda sa lumang panyong bordado ng kanyang yumaong asawa. Ang mga balikat nito ay walang tigil sa pagyanig, kasabay ng pilit na tinatagong paghikbi at matinding pag-iyak na punong-puno ng mabigat na pagsisisi. Dahan-dahang humakbang si Teresa palayo sa magulong eksena ng pag-aresto. Binaliwala niya ang mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera at ang sunod-sunod na mga tanong ng mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng bulwagan. Ang tanging nakikita niya ay ang nakalugmok na bulto ng kanyang ina. Lumapit siya, marahang inalalayan ang nanginginig na matanda at iginiya ito patungo sa isang tahimik at pribadong silid sa dulo ng pasilyo, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Pagkasara ng pinto, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Doña Consuelo. Muli itong napaluhod sa malamig na sahig. Walang tigil ang pag-agos ng masaganang luha na bumabasa sa mga malalalim na kulubot ng kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng pulang damit ni Teresa. "Teresa, anak ko, patawarin mo ako." Humahagulgol na pagmamakaawa ng matanda. Ang boses ay pumipiyok sa labis na pagsisisi. "Naging duwag ako. Pinaniwala nila akong papatayin ka nila kapag hindi ako sumunod sa gusto nila. Ginamit nila ang utang na loob natin sa buhay ng papa mo para sakalin ako sa takot. Akala ko, kapag sumuko na tayo, bubuhayin ka nila. Hindi ko sinadyang itapon ka, anak. Patawarin mo ang isang inang walang kwenta." Tinitigan ni Teresa ang babaeng nagluwal sa kanya. May isang bahagi sa kanyang puso na nag-aalab pa rin sa sakit. Paano niya makakalimutan ang gabi na itinanggi siya nito sa harap ng buong bansa? Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maliliit at magagaspang na kamay ng kanyang ina, mga kamay na nagkuskos ng labada at nagluto ng mainit na pagkain upang mapag-aral siya sa abogasya, unti-unting natunaw ang yelo sa kanyang dibdib. Naintindihan niya na ang ina niya ay isa ring biktima. Isang biktima ng kahirapan at ng isang baluktot na sistema, kung saan ang mga mahihirap ay pilit na pinapaniwala na ang kaligtasan ay may katumbas na habambuhay na pagkaalipin. Dahan-dahang bumaba si Teresa. Lumuhod siya sa malamig na sahig upang pumantay sa kanyang ina. Ginamit niya ang kanyang magkabilang hinlalaki upang tuyuin ang mga luha sa pisngi ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pag-unawa at wagas na pagmamahal. "Hindi utang na loob ang pagdurusa natin, ma." Malumanay ngunit punong-puno ng paninindigang bulong ni Teresa. "Ginawa nila tayong bilanggo ng sarili nating takot. Pero tapos na yon.
Hindi na natin kailangang magbayad sa mga taong umagaw sa buhay natin. Tama na, laya na tayo. Niyakap ni Teresa nang napakahigpit ang kanyang ina. Ibinaba ni Consuelo ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga at doon ibinuhos niya ang lahat ng bigat, takot, at bighating kinimkim niya sa loob ng napakaraming taon. Umiyak si Teresa, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa matinding kaluwagan na muli niyang nayakap ang kanyang tahanan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanilang mga mata ay naghugas sa mga sugat ng nakaraan, nagdudugtong muli sa naputol na sinulid ng kanilang pamilya. Mula sa bulsa ng kanyang damit, kinuha ni Teresa ang maliit na susing metal na natagpuan niya mula sa panyong bordado ng kanyang ama. Nilagyan niya ito ng isang manipis na kwintas at marahang isinuot sa leeg ng kanyang ina. "Huwag mo na itong itago bilang isang sikreto, ma," nakangiting sabi ni Teresa habang hinahawakan ang malamig na metal sa dibdib ng matanda. "Isuot mo ito bilang alaala na naging matapang ang papa. Na minsan, may isang lalaking sumubok lumaban para sa atin. Isang ngiti ng tunay na kapayapaan ang gumuhit sa mga labi ng mag-ina. Ang bagyo ay tuluyan ng humupa, nagiiwan ng isang malinis at bagong lupa upang pagtaniman ng bagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal ang tahimik na probinsya ng Laguna. Ang mga De Vera ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa bilangguan at ang mga inosenteng manggagawa ay nakatanggap ng hustisyang nararapat sa kanila. Isang hapon, natagpuan ni Teresa ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang pamilyar na pintuang gawa sa kahoy. Ang bagong klinika ni Gabriel. Wala nang nakasunod na panganib, wala nang mga matang mapanghusga. Tanging ang mainit na sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno ang yumayakap sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinakikinggan ang mabilis ngunit masayang pagtibok ng kanyang puso. Handa na ba siyang buksan muli ang pinto para sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit? Umihip ang isang banayad na hangin, nag-iwan ng isang malambing at nakakapanatag na kanta mula sa mga kampanilyang nakasabit sa itaas ng pintuan. Isang taon na ang lumipas. Umalingaw-ngaw ang boses ng tagapagbalita mula sa lumang radyo sa ibabaw ng lamesa, nag-uulat ng pinal na hatol para sa mga taong minsang nag-akalang sila ang batas. Tuluyan nang nabulok sa loob ng malamig na rehas si Leandro matapos patawan ng habambuhay na pagkakakulong na walang piyansa. Si Doña Carmen na nawala sa sariling katinuan dahil sa labis na kahihiyan at pagkalugi ay dinala sa isang ordinaryong pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Mag-isang kinakausap ang hangin tungkol sa mga nawalang diamante. Samantala, si Bianca ay naiwang lubog sa patong-patong na utang, nagtatago at namumuhay sa matinding hirap matapos ipa-freeze ng korte ang lahat ng kanyang ninakaw na pera. Ang mga halimaw ay nilamon ng sarili nilang kasakiman. Sa isang tahimik na bayan sa Laguna, masayang sinalubong ni Teresa ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa bagong karatula ng kanyang opisina, Alcaraz Center for Corporate and Family Justice. Isang maliit ngunit matatag na kanlungan para sa mga manggagawa at mga babaeng inabuso ng mga makapangyarihan. Pumasok mula sa pintuan si Doña Consuelo. May dalang isang paso ng mga naglalakihang sunflowers na kasing liwanag ng araw. Ipinatong ng matanda ang halaman sa ibabaw ng mesa ni Teresa, isang matamis at payapang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Hindi na tayo gagamit ng mga puting bulaklak," malambing na sabi ni Consuelo. "Ang mga mata ay nag-uumapaw sa tunay na kaligayahan. Sapat na ang dami ng puting isinuot mo para sa isang pekeng pangako. Panahon na para mamulaklak tayo sa liwanag." Niyakap ni Teresa ang kanyang ina. Wala nang natitirang bigat o pait sa kanilang mga puso. Ang patawad na ibinigay nila sa isa't isa ay nagbunga ng isang kapayapaang hindi kailanman mabibili ng pera ng mga De Vera. Kalaunan, isang nanginginig na babaeng may hawak na mga papeles ang umupo sa harap ni Teresa. Basag ang labi nito at puno ng pasa ang mga braso, tumakas mula sa kalupitan ng sariling asawa. Hinawakan ni Teresa ang malamig na kamay ng babae
Ipinapasa ang tapang na minsan din niyang hinanap sa gitna ng kadiliman. Ipinaliwanag niya ang mga hakbang na legal na gagawin nila. Tinitiyak na hindi ito mag-iisa sa laban. Bago tuluyang umalis ang babae upang magsimula ng bagong buhay, nag-iwan si Teresa ng isang pangakong magsisilbing kalasag nito. Huwag mo kailanman liliitan ang sarili mo para lang maramdaman ng isang lalaki na malaki at makapangyarihan siya. Ang tunay na tahanan ay hindi humihingi ng pananahimik sa harap ng pang-aabuso. Karapatan mong mabuhay ng may dignidad na hindi humihingi ng permiso sa sinuman. Umalis ang babae ng may bagong pag-asa sa mga mata. Kasabay nito, ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang banayad na pagkatok sa pintuan ang umagaw sa pansin ni Teresa. Dahan-dahang bumukas ito at pumasok si Gabriel. Wala siyang dalang magagarang rosas o mamahaling regalo. Sa halip, bitbit ng binata ang dalawang umuusok na tasa ng kape, ang paborito ni Teresa tuwing hapon. Ang simpleng presensya ni Gabriel ay nagdudulot ng init na tila pumapawi sa lahat ng pagod ng buong maghapon. Inilapag ni Gabriel ang mga tasa sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likuran ng inuupuan ni Teresa. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng dalaga, inilalapit ang kanyang mukha sa leeg nito. Naramdaman ni Teresa ang kalmadong paghinga ni Gabriel na nagbigay ng isang matamis na panginginig sa kanyang kalamnan. Inabot ni Gabriel ang mga kamay ni Teresa, mahigpit na pinagsalikop ang kanilang 10 mga daliri, tila ipinapangako na hindi niya kailanman bibitawan ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Tumingin sila pareho sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Tapos na ang trabaho, Reyna ko. Umuwi na tayo, malambing na bulong ni Gabriel. Iniharap ni Gabriel si Teresa sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata ng dalaga ng may siksik at nag-uumapaw na pagmamahal bago niya dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Teresa. Isang halik na hindi nag-aapura, hindi nagnanasa ng labis, kundi isang purong selyo ng paggalang at panghabambuhay na pag-iingat. Sumandal si Teresa sa dibdib ng binata, ipinipikit ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang payapang pintig ng puso nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, natagpuan na niya ang isang tunay na tahanan.